Hello guys, welcome to Pixup Report Tech. So here we are guys, for today, meron tayo po report na isang GeForce RTX na 2080 guys. Okay? Try natin buksan, tingnan natin. Mabigat siya guys yun. Mabigat siya Try natin open. Wow! Ang lupit naman. Ito guys, yung version na 8GB na DDR6 na 256-bit siya guys. So, may isang klase to guys, yung RTX 2080 Super. May nakalagay dito Super. So, mabigat siya oh. Okay. So, try natin i-check guys. Samahan nyo ako. Let's go. History lang sa card nito guys. Ang complaint ng customer, wala daw displays. Of course, yun naman lagi, diba? Just a little history po, sabi niya nung card na ito. I got it in second hand during a pandemic. So, 2019. No issue at that time. Until last weekend, no display na. Hindi na nagpa-power on. Okay. So, hindi na nagpa-power on. So, of course, no display. Try natin i-check guys. Tingnan natin kung makikita tayo natin dito. Pwede ba natin siyang i-test? Gusto ko siyang i-test sa PC guys eh. Okay. Meron tayo sa 12 volts na sa PCIe na okay 0.8 kilo ohms something. Okay, then sa 3.3 natin, okay, we have 3 point something mega ohms o 2 point something going down. So hintayin natin 9.7. yun, so meron tayo dito 134, 160 going 200 kilo ohms or going up. So, okay, super good naman yun. Then try natin check tong ating meron tayong 3 pin na 8 volts 12 volts, meron tayong 6 pin na external 12 volts. So 12 volts po yan for correction. So, okay, try natin check. Nakikita niyo po ba? Okay, meron tayong 33, 28, 24, 23, 22 around kilo ohms. Okay. Then meron din tayong 9 point something 10 kilo ohms. Okay, good. Okay naman siya. So, try natin i-check. Tingnan natin yung data line natin, guys, yung clock natin. Tingnan natin. 1, 2. Kung meron tayong shorted, so okay, may gum sa 1.5 mega. So try natin i-check. Check natin sa PC guys. Okay. Try natin i-test. Power on. So hindi umikot yung fan. Kinabit ko siya sa HDMI. Okay, so mukhang wala naman siyang display guys. Okay. Off natin. Okay, so na-display. Try natin i-open guys. Okay. So, kailangan natin maingat dito dahil napakaraming screw nito. Okay, gagamit tayo nito. Kung saan natin lalagay yung screw na merong magnet. Okay. Paano ko ba binuksan yan dati? So, inuna ko yung maliliit. Okay. Unahin natin itong maliliit na screw. Merong napakaliit na screw dito. Akala mo screw ng cellphone. Meron yan ditong flex sa kabila dito banda. Kaya ingat kayo sa pagbukas. Yung kanyang flex ng pan, ilaw, o yan, tanggal na. Natanggal ko na yun. Tingnan nyo guys, ano kaya? Wow! Bugum! So, yun guys, nalinisan na natin siya. Parang walang nangyari, no? Okay. Next, try na natin mag-resistance check-in. Okay, nalinisan na natin siya para masarap mag-test. Okay, compare kanina. Okay, so yung ating PCIe na 12 volts. Okay, meron tayong something 0.42 kilo ohms. Yung 3.3 natin.
Okay, meron tayong 2 point something, 1 point something. So, hintayin natin. Okay, yun. So, meron tayong 180 to 200 plus kilo ohms. Okay, 200 plus kilo ohms. 268, 275, going up. Ito yung 3.3 natin. Okay, anyway. So, sabihin natin na 300 kilo ohms. Good. Okay na yun. Then, ito. So, as I remember, guys, ito ay alam ko ano to eh. Ito ay power release ng USB-C. Ito yung ito guys, kasi merong ano yan eh. Merong USB-C yan dito. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ayan, nakita nyo. Ayan, may USB-C siya. USB-C. Parang C-type. Yung charging ng mga Type-C natin. Ganun. So, yun. Ang purpose dyan guys, shorted ba? Check muna natin. So, meron tayong 2.2 mega ohm. So, ang purpose nito guys, yung USB-C, para yan sa mga headset, yung DVI monitor na pwedeng dun magkaroon ng output. Ano pa ba? Mag-charge ng cellphone, pwede rin. Okay. Tapos, ito ay ating 1.8. Okay, 1 point natin, ang ganda na reading, 4.6 kilo ohms. Okay, dito sa ating 1 volt na PEX, so meron tayong 9.7 ohms, so pwede na, pero mababa, dapat at least nasa 10 sana, diba? At least nasa 10 sana eh, pero almost yun, pero almost na 9.7. Okay na, almost 10. Okay. Okay, meron tayo ditong USB-C. Okay, okay naman yung ating 1.8. Nasa 4.6 kilo ohms. Tapos 9.7 ang ating PEX display. Yung ating memory, at least dapat nasa 20 to 60. Ayun, no? Sakto. 61.2 ohms. Okay, dalawa yan. Itong isa. Tapos, itong isa ay 61.2 ohms. Okay. Okay siya. So, ito 12 volts to. Ito 12 volts. 4.3 point something, 2.2. Hintayin natin. Para makuha natin yung tamang reading. So, at least nasa mega ohms naman siya. Di ba? Yun. 13, 20, 23, 25 going up, 29, 30, 32, 35 kilo ohms. Okay. Itong isa ay 12 volts din to. 12 volts din to guys. At least nasa mega ohms siya. So, mga nasa kilo ohms din naman yan. Tayin lang natin. Ayan. So, 10, 30, 18, 20, 25 going up, 30 kilo ohms. Sabihin na natin. Tapos ito ay 5 volts. Okay, 2.3 mega ohms na mataas. Okay na yun. Tapos ito 12 volts to. Okay. Meron tayo itong 8.7 kilo ohms. Okay, good. 12, 13, going up, 15, 17, o 18, or 20 kilo ohms. Okay. Itong isa ay 700, 600 mega ohms. Ayan, kilo ohms na siya. Okay, 20 kilo ohms, around na natin yan. So, going up eh. Yan, 20 kilo ohms. Okay, good. So, ito ay 3.3, tama ba? O, 1.3 volts to, 1.3 volts. Okay, at least nasa mega ohms. Okay, 3.2 point something. Okay, ayun, nasa kilo ohms na siya. Nawala. Yun.
Tama ba? Ang 1.3 to guys, 1.3 to. Okay. Yes yun. Nasa 10, 15, 20, something, 22 around kilo ohms. Okay, good. So, okay naman yung resistance niya. Ano problema nito, no? So, reviewin lang natin. Okay yung resistance natin dito. Ito yung ating 1.8. Ito yung ating PEX, yung 1 volt. 1.3. 1.3 memory natin to, itong dalawa, 12 volts 12 volts, 5 volts 12 volts 12 volts 12 volts. Tama ba? Hindi ako sure kung 12 volts to lahat, pero sure ako itong dalawang to 12 volts to. Okay, check natin to dito. Nakita niyo pa ba? Okay, kilo ohms. Ayan, so okay. Okay, so what's wrong? Try natin mag-voltage inject guys, okay? Mag-checking tayo, voltage checking, okay? Okay. Ayun, dito natin ay 6 pin. Dito ay 3 pin. Ito 8 pin, 6 pin, okay? Hindi pantay, lagyan natin dito para pantay. Yan. Tapos okay, baka minute lagyan natin ito, pero tingnan natin kung nag-initialize siya guys ha. Okay, power on. So hindi siya kumakain ng amperahe, so 0.10 lang, 12 volts. Hindi i-drop yung voltage natin, meaning wala talaga tayong shorted. Okay, good. Okay, so anong gagawin natin next? Naka-power on na yan. Di naman umiinit yung ating GPU. Okay. Voltage checking tayo. Kita nyo ba? Okay. Okay, wala tayong voltage dito. Wala rin tayong voltage sa ating 1.8. Wala tayong voltage sa PEX, sa 1 volt. 3.22, 3.2, yun na. Hindi pala 1.3, sorry, 3.2 to. 3.2, meron tayong 3.2. Meron pa tayong memory, so wala tayong memory. Wala tayong memory. 12 volts. Okay, meron tayo ditong 11.98. Almost 12 volts na yaman. 12 volts na, sabihin na natin 12 volts. Ito yung ating 5 volts. Okay. 5 volts. Okay, meron tayong 4.9. Tapos 12 volts, 12 volts. Nakita nyo ba? Diba? Dito natin nilagay. Nakikita nyo ba itong sa gilid? Okay. 12 volts, 12 volts. Okay, 12 volts. 12 volts. Okay. So, reviewin natin. Patayin ko lang guys. Reviewin natin. Okay. Meron tayo dito 3.3. Of course, wala tayo. Hindi natin na-check yung power phase. Siyempre, wala yan supply. Gawa kasi nang wala tayong PEX. Wala rin tayong memory kasi wala tayong PEX. Wala tayong 1.8. Tapos, may 5 volts tayo. May 12 volts. Dito, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 5 volts. 3.3. So, yun lang yung voltage natin. So, wala tayo ditong 1 volts, 1.8. Hindi ko alam kung anong voltage to. Pero hindi naman kailangan yan eh. Not necessary magkaroon niya. Kasi, nanggagaling yan doon. Pag nagsalpa ka ng... Hindi, nagpo-provide din to ng voltage palabas. Okay. May kasamang data. Ito, 1.3. Wala tayong voltage. So, wala rin tayong voltage dito. Meron tayong 12 volts, 12 volts. Okay. Okay, so start tayo sa 1.8 guys. Okay, check natin yung MOSFET nya, yung tinatawag natin regulator. Okay, try natin i-check itong ating IC regulator o controller IC ng ating 128. Okay, yan tayo mag-start. Yan unahin natin. So first, pin number 2, kailangan natin i-check yung ating enable. So meron tayong 3.1.
At least dapat 3.2 pero almost 3.2 kasi 3.1 168 volts. Okay, pwede na siguro yan. Tapos yung ating voltage in, meron tayong 12 volts. Okay, sa pin number 8 and 9 10, 12 volts. Okay, 12 volts. Tapos sa pin number 12, dapat meron tayong sa BCC, meron dapat tayong 5 volts. Sa pin number 21, ingat lang. Okay, meron tayong 4.9 volts. Then the last, dapat meron tayong power good sa ating pin number 1. So wala tayong power good. Okay, so of course, kung wala tayong power good, wala rin tayong output sa ating 1.8 sa ating coil. Okay, so okay. Okay guys, try natin palitan tong IC controller na to. Ito yung GS9216 eh. So hindi siya ganong makita kasi GS9216. So hindi ganong makita pero GS9216 yan guys. Palitan natin, okay? Guys, so this is it. Napalitan na natin yung GS1296 na regulator IC ng ating 1.8. Okay, try natin check guys. So tingnan natin kung meron na tayong voltage. Tingnan nyo guys. Okay, meron tayo dito meron tayong 8 pin at meron tayong 6 pin. Okay, so lagyan natin ng, baka umiinit na siya para sigurado. Okay. Okay, power on. Ayun, tingnan nyo guys. Diba? Nag-i-initialize na siya, kumakain siya ng ampere. 1.17 or 18, patay natin. So, what do you think guys? May display na kaya to? Check natin yung voltage. Okay. Yun, nag-initialize na, Okay, wala pa rin tayong display dito. Ay, wala tayong voltage dito sa ating USB-C. Okay. Okay, hindi ako familiar dyan kung input or output ba yan. Okay. Ito guys, meron tayong 1.8. Very good. Hoping meron na tayo ng 1 volt. Yun lang. Wala pa tayong PEX. Wala tayong PEX. Yung ating memory. Check natin. Okay. Okay, meron tayong 1.3 sa memory natin guys. Hindi ko yan, may 1.3 na tayo sa memory. Meron na tayong voltage pa rito. Yun, may voltage na rin tayo sa ating power phase management. Patay natin. Minute na yan. Minute ba? Minute na. So yan guys, wala lang tayong voltage dito sa ating PEX. So okay, at least, di ba? Nagkaroon ng improvement. Meron na tayong 1.8 and also meron na tayong followed by 1.3 na ating memory. Then meron na rin tayong power phase volts na 0.8, 1.3, 1.8. Okay. So next, yung atin na lang PEX. So try natin i-check bakit wala pa rin tayong PEX. Isa pa nga. Baka naman power on. So wala talaga tayong PEX. Wala pa talaga tayong 1 volt o 0.9. Okay, may 1.8 na tayo. 1.3, 1.3. Hindi ko ayan, 1.3. 0 na. 12 volts. Ito ay 3.3. Okay, so wala pa tayong PEX. Okay, patayin muna natin. So wala pa tayong PEX guys. Okay, okay. Okay, concentrate tayo rito. Concentrate tayo sa PEX natin. Dito sa taas. Okay? Check lang natin sa microscope. Check natin yung regulator IC din niya. Guys, try natin i-check yung ating regulator IC ng ating PEX. Yung ating PEX display. So, ang kailangan natin gawin dito guys, kasi wala siyang voltage. So, akala ko okay na tayo kasi may 1.8 na tayo eh. So, ngayon try natin i-check guys kung kompleto ba yung voltage na required dito sa ating regulator IC. So,
So, pin number 2 is an able. So, meron tayong 1.1. So, I don't know kung tama yan. It should be dapat 12 volt. Nasa 2 volts to 3 volts yan. Tapos, yung ating voltage in. Okay, meron tayong 10.26. Okay, 10.31. Okay, 10.31. Tapos, yung ating voltage BCC, the voltage na should be is 5 volts. Pin number 21. So, wala tayong voltage sa ating of course, wala rin tayong power good sa pin number 1. Okay. Okay, guys. So, yung required voltage natin, guys, is nawawala. Yung ating BCC. So, try natin i-check, guys, yung kanyang resistor. Tignan natin, baka meron lang na hindi tumagos ng voltage doon. Check natin yung kanyang connection. And tingnan din natin kung ano ba ang reason kung bakit wala siyang voltage. So, try natin din try din natin, guys, check natin sa diode, okay? Diode tayo. So, pagpalitin ko lang. Yung black, yung red nasa ground, yung black is nasa ito, yung hawak ko. Ito yung pipinpoint natin. So, okay, tignan natin. Shorted. Shorted yung ating BCC, guys. Shorted yung ating BCC. Okay? Kung mapapansin nyo, sige guys, pwede natin i-compare dito yan. Ito yung ating pinalitan. Yung IC regulator natin na GS9216. Ito yung 1.8. Tingnan nyo yung kanyang pin number 21. Diba? Meron siyang 0.200 na value. Dito ay direct to the ground. Diba? So, grounded to. Try natin, guys, pag tumunog yan, is ground yan. Ground. Direct to the ground. Okay, ito. Pin number 21. Wala. Hindi siya tumutunog. Meron siyang resistance na 139. Ito ay wala. Direct to the ground. Okay. Isolate muna tayo, guys. Then I don't know kung kailangan natin palitan yung ating resistor. Itong ating regulator. So, first things na gagawin natin, tanggalin muna natin itong regulator. Then i-check natin kung may ground pa rin tayo. Okay? Try natin i-check. So, pinalamig ko lang. So, yan. So, malinis na rin naman siya. Ito yung ating 1.8. Ito yung ating PEX na tinanggal natin. So, mayroon pa ba tayong short to the ground? Okay, wala na. Wala na, guys. Diba may resistance tayo? 0.520 yung resistance natin. Napakataas. Very good. Parang ito. Ito yung 1.8 natin eh. Okay? Okay, so ang problema pala natin, shortage yung ating IC regulator. So kaya hindi siya nagpo-provide ng BCC. Okay. Try natin palitan. Okay? Try nga natin i-check, guys, yan. So, syempre, itong red probe, i-connect ko sa ground. Then itong black probe, i-connect ko dito sa ating pin number 21. Pag yan tumunog, ibig sabihin ground pa rin. Tulad ng ginawa natin kanina. Okay, hindi na siya tumutunog. Diba? Okay, so hindi na siya grounded nga talaga. So, try natin palitan na, guys. Okay? Check natin, guys, kung may BCC na tayo. Power on. Meron na ba tayong BCC? Okay, may 3.8 na tayo, guys. Then, meron na tayong 1.1 na voltage sa ating Then meron ba tayong 1 volts? Meron na tayong 0.9, guys. Okay, good. Okay. Power on natin. Meron na tayong 0.9 volts. Meron tayong 1.8. Okay, meron na tayong 1.3, 1.3. Okay, meron na rin yan. Okay, so try natin i-check, guys. Assembly natin. Tingnan natin kung may display na. Okay, guys, welcome back. So,
tinest na natin yung ating RTX 2080 guys. So, ito yung ating RTX 2080. Yan. Ang temperature natin ngayon currently ay 61 Celsius guys. Tapos, nasa ilang scenes na tayo? So, 9 scenes na tayo guys to 18 scenes. So, tapusin natin yan para lumabas yung result. Ito po yung ating RTX 2080. Napakalakas ng fan guys. Kataw. Okay. Antayin natin guys. Lagay ko lang yung phone ko sa holder. So, yun guys. Lumabas na yung result natin. Ito yung ating GeForce RTX 2080. Okay guys, so Extreme HD ang ating frame per seconds natin, FPS ay 87.5, napakataas ng score natin guys. Tapos yung max FPS natin is 141. Okay, good. Above average siya guys. So try natin guys. Ang gamit ko pala ay tinest natin siya Extreme HD. So ito guys, so mabigat-bigat na rin yan. Okay, try natin guys mag fan mark para malaman talaga natin kung ano ba ang sistema natin para makita natin yung temperatures. Okay, fan mark tayo guys, run. Okay, try natin mag-test guys mga 5 minutes o more than 5 minutes. Currently, yung temperature natin guys ay 63 Celsius. Tapos yung hotspot natin is 75 Celsius. So, sakto lang. 10% lang dapat yung pagitan nila. Okay guys. Okay guys. 8 minutes na natin siyang tinitest. Okay. So, ang ating temperature ay 68 Celsius. Yung hotspot natin 81. So hindi nagbabago yung temperature natin. Yung memory natin is 9% MB. So total is artifact scanning natin is 0. So okay. So that's for it guys. Thank you for watching. Enough na po yan. God bless po. Bye bye you.